Bago ngayong gabi, yan ang aktwal na pagpapasabog ng grupong Houthi sa isa sa mga inatake nilang barko sa Red Sea. Inilabas ng grupo ang video na yan 3 araw matapos silang atakihin ang bulk carrier na MV Magic Seas nitong linggo. Sa video, ipinakita rin ng grupo ang Mayday call at ang mismong paglubog ng barko. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na ligtas ang 17 Pilipinong sakay ng barko na pauwi na sa Pilipinas. Sa isa pang video na nakuna noong Miyerkules, makikita ang pagsagip sa 7 tripulante ng MV Eternity Sea, ang isa pang barkong inatake ng Houthi sa Red Sea. Sa ulat ng Reuters, isang araw na nagpalutang-lutang sa tubig ang mga tripulante. Ayon sa source ng Reuters, 4 tawang namatay at lumubog ang barko noong Miyerkules. Nauna nang iniulat na may 21 Pinoy at 1 Russian na lula nito. Ayon sa DFA, 5 sa mga Pinoy ang nasagip na. Isang batang lalaki ang nginudngod sa baha ng sarili niyang lola sa Lapu-Lapu City, Cebu. Depensa ng lola sa viral video, dinidisiplina lang niya ang bata. Babala po, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Sa report ni John Consulta. Nginungungod sa baha habang pinapalo ng babaeng yan sa ulo ang isang batang lalaki sa barangay Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang babae sa videong viral na sa social media, 60 taong gulang na lola. Ang bata ay kanyang apong 12 anyos. Ipinatawag na ng City Social Welfare and Development o CSWD ang lola. Paliwanag niya, Marso pa nangyari ang insidente. Pero kahapon lang ito pinost sa social media ng isang concerned citizen. Depensa ng lola, dinidisiplina lang niya ang apo dahil ayaw rin itong paawat sa pagligo sa baha. Naman akong gikuan akong apo. Kanang waligo mong gikagbaha, ikuanta ka, ilumusta ka. Pero nahibilan ko ato, di sa dito, pinangga ko na itong bataa. Na siya, pinangga ko na kayo. Na ako nabadlong kay, nabunin na baya siya good. Na palit na sugtagan, mahal man kayo, para nabunin na baya sa diri. Sa pamamagitan ng pamamasura, mag-isa raw niyang itinataguyod ang apo mula nang iwan ng ina nito noong baby pa lang. Wala rin daw nagpakilalang ama ng bata. Aminado siyang mali ang nagawa sa apo. Kung magmahay ko nga, kang ako nagibuhat. Kay kuan rato nako kanang sobra ra ko ingon sila nga. Kuan nakalitan lang gid ko ato, nahibilad jud ko ato. Ayon sa CSWD, hihingan din nila ng pahayag ang bata. Inig-assess namo ato pod ning i-balance pod ang kaning giingon nga best interest of the child. So atong i-consider dinha karon after na kung mastorya namo ang bata. What unsay concrete namo nga decision ana sa syudad, ato nang i-assure nga we will journey with the lola and the mama. Isa sa ilalim din ng bata sa counseling. Ayon naman sa pulisya, kahit matagal nang nangyari ang pagmamaltrato, posible pa ring masampahan ng kaso ang lola. Magagata sa SWD kay ato man i-assist og kanang lola or inahan na or guardian, then kinsay mo barog as complainant. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, kung magiging maganda ang lagay ng panahon bukas, sisimula na ang inisyal na pagsisid sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Ayon yan sa DOJ. Pinangalanan naman ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy ang dating judge na anyay tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong tycoon na si Atong Ang. May report si Ian Cruz. Bukod kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy, isa pa umanong testigo ang gustong maglahad ng kanyang nalalaman tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sabi ng Napolcom, may malalim na impormasyon ang source. Very interesting yung story, in fact. Yung umabot sa aking feeler. Malupit yung sustansya niya. Ang impormasyon, posible raw magpatibay sa mga naunang sinabi ni Patidongan. Maging ang Justice Department, nakakatanggap din ng feelers mula sa iba pang sangkot at pinangalanan sa kaso. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who wish to cooperate. Kabilang sa mga idinawit ni Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang 15 pulis na inilagay na sa restrictive custody ng PNP. Sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, bukas ang pulisya kung makikipagtulungan sa investigasyon ang mga pulis.
That's one of the directions that but even without that, we can solve this case even without the cooperation of suspect. Pinangalanan din ni Patidongan ng isang dating judge na anyay tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong tycoon na si Atong Ang. Si ex-judge na yan na chairman yan ng PCSO, siya talaga ang tagalakad. Si ex-judge, nabanggit mo, chairman siya? Yes, chairman siya ng PCSO ngayon. Yes. Ang kasalukuyang chairman ng PCSO ay ang retiradong judge na si Felix Reyes. Mariing pinabulaanan ni Reyes ang mga sinabi ni Patidongan. Sabay hamong tukuyin ni Patidongan ang sinasabing kaso ni Ang o iyong may kinalaman sa mga nawawalang sabongero na sa pagkakaalam niya ay nakabinbin pa sa korte na inayos umano niya pabor kay Ang. Kung hindi raw mapapatunayan ni Patidongan ang akusasyong case fixing, dapat daw manahimik ito. Pinuna rin ni Reyes na lumabas ang aligasyon ni Patidongan isang araw matapos siyang maghain ng aplikasyon para maging sunod na ombudsman. Sabi ni Reyes, handa siya makipagtulungan sa anumang investigasyon na magbibigay linaw sa mga anyay walang basihang aligasyon ni Patidongan para di na rin mabahiran ang hudikatura at prosecution service. Mayo nung nakaraang taon na italaga ni Pangulong Marcos si Reyes bilang PCSO chairman. Bago yan, board member si Reyes ng PCSO simula November 2022. Naging hukom siya sa regional trial courts ng Taguig, Lipa, Calamba at Marikina mula 2006 hanggang 2021. Judge, pasensya ka na binanggit ko yung pangalan mo. Ito naman talaga ang totoo. Alam mo naman na ito si Mr. Atong Ang. Buhay ko na ang gusto niya mawala. Hindi lang buhay ko, buong pamilya ko gusto niyang ipapatay. Kaya ako, inililigtas ko lang yung sarili ko. Pasensya na kayo na nasabi ko yung mga pangalan nyo dito. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang. Ang mga labi naman ng nawawalang sabongero na ayon kay Patidongan ay itinapon sa Taal Lake, sisimulan ng i-retrieve ngayong linggo. Ang Philippine Coast Guard, mayat-maya na ang seaborne patrol sa lawa. Makakasama rin sa paghahanap ang Philippine Navy. Ito yung fish port dito sa bayan ng Talisay na nakaharap nga dito sa Taal Lake at ayon sa kanilang alkalde, ipapahiram nila itong lugar na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtutulong-tulong para mahanap yung mga missing sabongero. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, naging low pressure area na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang kumpol ng mga ulap sa silangan ng Taiwan. As of 8 p.m., huling namataan ng Pag-asa ang bagong LPA 470 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong mabuo bilang bagyo sa susunod na 24 oras. Binabantayan din ng isa pang LPA sa labas ng PAR. Pinomonitor din ang dating bagyong Bising kahit nasa labas na ito ng PAR. Paliwanag ng Pag-asa, bahagyang naiimpluwensyahan ng mga weather disturbance ang habagat kaya patuloy rin ang ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang bata ang nasawi matapos daw mabitawan ng kanyang ama habang lumilika sa baha sa Las Piñas kagabi. May report si Jomer Apresto. Sinuong ng mga rescuer ang rumaragas ang baha para sagipin ang mga residenteng yan sa isang compound sa Barangay Almanza 1 sa Las Piñas. Lampas tao na ang baha dahil umapaw na ang creek na katabi ng kanilang bahay. Kabilang sa mga sinagipang ilang bata at PWD. Sa gitna ng mga paglikas sa baha sa Barangay Almanza 1, isang taong gulang na babae ang nabitawan umano ang kanyang anak. Natagpuan siyang walang malay sa tabing ilog sa Barangay Talon 3. Isinugod siya sa ospital pero binawian ng buhay ayon sa kanyang ina. Sa Barangay BF International, nagmistulang ilog ang isang kalsada sa pagragasa ng baha. Ganon din ang ilang kalsada sa Parañaque kaya isinakay sa bangka ang mga residente para makatawid sa baha. Oh my God! Halos umabot naman sa bewang ang baha sa bahagi ng Alabang sa Muntinlupa kagabi. Kahit sumampa na sa mas mataas na lugar ang ilang commuter, inabot pa rin sila ng baha. Nakikita mo yan sa sasakyan na yan. Ang isang kotse, di na makita ang bumper dahil lubog na sa baha.
Hanggang bewang naman ang baha sa ilang lugar sa Bacoor, Cavite kagabi. May mga residenteng tumulong na tanggalin ang nakabarang basura mula sa drainage para mas mabilis na humupa ang baha. Barado na po para mabilis po bumaba yung tubig. May ilang estudyanteng nagtampisaw pa sa baha. Nakagat naman ng daga ang 32 years old na si Jomar, kaya agad naman daw siyang magpapaturok ng anti-rabies. Kinagat na lang ako bigla. Laki ng daga lumalabas sa tao Inulan din ng malakas ang Makilala Cotabato kaya biglang tumaas ang tubig sa Bulatucan River. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taxi driver sa Davao City na inakusahan ng labis na paniningil, lumuhod at nagmakaawang patawarin siya ng nagreklamong pasahero. Halos 3,000 piso umano ang siningil niya sa pasahero mula Davao International Airport hanggang Davao City Overland Transport Terminal. Pero paliwanag ng driver, inakala niyang 100 peso bill ang ibinayad sa kanya dahil 270 pesos daw ang pumatak sa metro. Napansin niya lang daw na nabigyan daw siya ng 1,000 peso bill matapos niyang pumarada. Unang sinabi ng pasahero na 2,970 pesos ang nakita niya sa metro. Hinihintay pa ang desisyon ng LTFRB 11 sa kaso. Zero PhilHealth contribution target daw ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, tinatrabaho na ng gobyerno na dahan-dahanin ang pagbabawa sa kontribusyon ng mga miyembro hanggang sa wala na silang babayaran. Palalawakin din aniya ang coverage ng PhilHealth. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumarami ang mga nalululong sa sugal, lalo sa online gambling na mas accessible na ngayon kahit sa mga estudyante. May ilang nakakagawa na umano ng krimen para lang magsugal. Kung paano matutugunan ang gambling addiction sa Tip Talk ni Von Aquino. Nagpanggap na miyembro ng NPA ang mag-asawang ito para makapangnikil sa kanilang amo sa loob ng 7 taon. Naharap sila sa kasong extortion, ang dahilan daw ng pangingikil. Nagawa ko lang po ito dahil sa aking pagsusugal. Ang suspect, isa lang sa maraming Pilipino na nagugumon sa pagsusugal, lalo na sa online gambling na mas accessible na ngayon at kayang gawin sa isang pindot lang sa cellphone. Sa pag-aaral ng isang grupo, tumaas ang bilang ng mga estudyanteng nahuhumaling sa online gambling. Ang nakakabahalang trend daw, college students na isinusugal ang kanilang allowance, minimum wage earners na lulong sa online bingo, at mga influencers na ninonormalize ang sugal bilang entertainment. Kaya panawagan ng ilang mambabatas at grupo, total ban sa online gambling. Maging si Pangulong Bongbong Marcos nais tugunan ng problema at pinag-aaralan ng mungkahi ng Finance Department na taasan ng buwis sa online gambling. Ang Pangulo po ay nakikisimpatya sa mga pamilya na nabibiktima ng ganitong klaseng gambling dahil po yung ibang kanilang mga kasama sa bahay ay nagiging gumon sa pagsusugal. Pero paano nga ba nagsisimula ang adiksyon sa sugal? Nagsa-start siya usually pagka yung tao ay nai-entice na magsugal, like may pangangailangan or nayayaya, or minsan, more commonly, may pinagdadaanan. Usually may unos, yan, may problemang pinagdadaanan. Nagiging nila yon, parang stress reliever. May kinalaman din daw ito sa chemical sa utak na tinatawag na dopamine. Ang rationale ganito, yung 50 ko nanalo ng 500, okay? Nag-release siya ng dopamine sa utak. However, habang tumatagal, yung dopamine, yung chemical sa utak, nagiging insensitive na yung utak mo dun. So, kailangan mas mataas yung itaya mo para mas maraming dopamine yung pakawalan ng utak mo at mas sumaya ka. Kabilang anya sa mga senyales para masabing adik o lulong na sa sugal ang isang tao ay ang paghahabol ng talo, pagsisinungaling, pataas ng pagtaya at pananabik. Para magamot ang gambling addiction, maaaring kumonsulta sa doktor para maresitahan ng gamot na makakapagpanumbalik ng dopamine sensitivity ng utak at mawala ang craving.
May therapy rin para malaman ang problema at mga dahilan sa pagsusugal. So dapat i-address yung main root cause. Oo. Kasi kung gagamutin mo lang tapos hindi mo address yung root cause, babalik. Pinapayuhan din daw nila ang mga pasyente na magkaroon ng healthier outlet tulad ng pag-ehersisyo, paggawa ng art at bonding kasama ang pamilya. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.